Guys, panibagong week, panibagong journey na naman tayo. Tara, samahan niyo ako sa aking daily life. Asan unemployed dito sa Canada. So guys, kakwento ko habang nagtatrabaho tayo kung ano nangyari sa akin. Okay, let's go guys. So guys, sisimulan natin yan sa paglinis ng kalat ko kahapon, no? Nagmakdo kasi ako, kasama ko si Gianna. So yun, balik tayo sa kwento kung ano nangyari, bakit ako naging unemployed dito sa Canada. Nababalitaan nyo naman yung mga balita. Ano yun? Ulit tayo. Hindi, pero nabalitaan nyo naman yung mga balita guys, diba? Ang gulo na dito, ang hirap. Pero lahat ng bansa naman ganito. Kaso ngayon dito talaga, para sa amin mga international medyo bad news, no? So, kagabi, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko na more than 50,000 pala na mga international students para nag-TNT, no? So, syempre, kasalanan ng isa, damay lahat, no? Sigurado magpapagawa na naman sila ng mga bagong rules niyan about sa mga ganyan. So, balik tayo, bakit ako naging unemployed dito, guys? Una, tinamaan ako sa health, no? Nagkakaroon ako ng health problem ngayon. Pero tinatry ko munang ayusin yun. Di naman malala, guys. Di naman malala. Kaya ko naman siyang i-handle. Pero hindi siya safe para sa trabaho ko, no, as a heavy duty dito sa Alberta, Canada. Ngayon, naghahanap ako ng mga light duty na trabaho. Pero yun nga, dahil sa sitwasyon na nakwento ko sa inyo as a international student, medyo parang nahihirapan ako maganap ng trabaho ngayon, no guys. Kasi health is wealth first, syempre guys. Kailangan prioritize natin yun. Kaya nag-decide na talaga ako mag-move out dun sa trabaho ko. Kasi palagi akong absent. Palagi ako napupunta sa mga hospital na naman. Kaya yun guys, nag-decide na ako talaga na kailangan kong alagaan sarili ko. Ano yun natin yung pera kung mapupunta lang naman sa wala, magkakasakit ka, no guys. Pero hindi ako basta-basta nag-decide, no. Alam ko naman na nag-ready ako sa future, meron akong emergency funds para magawa ko to. Pero kung wala, kailangan kong tiisin yung sakit na nararamdaman ko para lang makasurvive, no guys. Buti na lang, nag-decide ako ahead, nag-prepare ako. So yun guys. Ayan, nililinis ko yung kama kasi ganyan yung daily routine ko, ganyan yung ginagawa ko madalas guys. Yun guys, pangalawa, yung pag-transfer ko sa Ontario papunta dito sa Alberta, which is yung apprenticeship pala dun sa Ontario, ay hindi pwedeng i-transfer dito. Which is, nagkamali ako ng tinanungan dito nung nagbakasyon ako sa Alberta. Yung kinausap ko from the ministry, sabi niya ay pwedeng i-transfer. Pero meron palang bagong batas si Alberta, or di ko sure kung si Canada, na hindi ako pwede mag-transfer dito ng aking experience dahil hindi ako graduate dito. Doon ako nagkamali guys. Doon ako pumalpak. So, hindi na rin ako pwede magtrabaho muna sa mga tracking. Sa mga di ako pwede mag-apprentice, in short. Ganun guys. Hindi ako pwede humawak dahil heavy duty sila dito. Yung course ko is track and coach. Walang track and coach dito, which is yung heavy duty. Magkasama sila dito, no guys. Yan, kausap ko si Jill dyan. Pinag-uusapan namin, magre-review lang kami. Parang classmate ko si Jill guys, kasi about sa financial study na tinitake namin. At the same time, flight attendant din siya. Ganon kasipag yung batang yan guys, no. So yun, saan na ba tayo guys? Ayan, inaayos ko yung mga nire-review ko para mamaya, natapos ko na lahat yan, pero mamaya magre-review naman ako sa online. Tapos guys, yun na nga yung problema. Hindi ako makapag-transfer dito ng aking apprenticeship, so parang naging kolorum ako at hindi na ako pwede dun sa trabaho ko, no. At ayaw kong magstay dun sa trabaho na yon, tapos nakalagay dun sa application ko na heavy duty ako, pero hindi pala ako pwedeng maging heavy duty
base dito sa province na to. So, naghahanap ako ng maayos na pampalit na trabaho niyan, which is related pa rin sa ginagawa ko. Iniisip ko, babalik tayo sa pagiging lube technician, guys. So, yun yung next journey na tatahakin natin, hahanapin kong trabaho. No, guys? Pag dumating yung time, nakabuelo ako, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply sa mga lube shops. No, guys? So, yun guys, yun yung nangyari. Health, tapos sa Canada, yung bagong batas nila, no? Tapos yun na nga rin pala, kasama na rin yun yung sa application ko para hindi tamaan, no guys? Sabi naman nila, kahit anong work ko is okay lang. Kaya, pero ayusin ko na rin kung anong nasa application ko para ano siya, connected sila, no guys? Yan, nagwawalis ako everyday kasi hindi ako komportable guys kapag di ako nakapagwalis kada araw, no? Kahit may trabaho man ako or wala, talagang ganyan yung ginagawa ko. So, yun guys, linisin ko muna yung kusina, yan. Yan, may pagka-OCD tayo, gusto natin straight lahat guys, no? Yan, tapos yung kalat kagabi, lilinisin ko lang, no? Walis-walis din. Hanggang pagkatapos niyan, kakain na rin ako siguro. So guys, ayan, magsusurvive naman siguro tayo. So shoutout sa mga international students sa buong mundo dyan, no? Alam ko mahirap yung pinagdadaanan natin, pero malalagpasan din natin to guys, no? Walang susuko, no? Alam ko yung mga ibang tropa natin dyan na panghihinaan na ng loob, pero wag tayo guys. Ano lang, tiwala lang, tsaka gawin natin yung dapat nating gawin. Yan na nga, at kakain na ako dyan guys, dahil yan yung niluto ko hapon na fried rice para maubos na rin. Tsaka dalawang tofu squares. Guys, nalaman ko lang yun sa KMJS. Hindi na ako updated sa nangyayari sa Pilipinas, no? Yan, ganyan na yan. So guys, ayun na. Ang pangatlo kong way na iniisip is tinake ko yung short course na financial advisor, no guys. So, nag-student ako as a financial advisor para pasok kasi siya sa tier 3 kung sakaling alam niyo yun guys, skilled. Kung ano man mangyari, meron akong fallback. Kung di man ako pwede sa heavy duty na trabaho guys, no? Tignan natin. Kasi pwede akong bumalik sa heavy duty kapag residente na ako. Yun yung hinihintay ko ngayon, no guys? Sana ma-residente na tayo. Para sa mga international student dyan, no? Yun yung pangarap din naman lang lahat eh. Kaya tayo napunta dito para sa opportunity. Alam ko, pare-pares tayo lahat. So, laban lang. Let's go guys. Yan, kinuha ko na yung blender, no guys. Magbe-blender lang tayo ng almusal, smoothie. Yan. Palagi ako nagaganyan kapag nag-grocery kami, bumibili ako ng maraming prutas para yun yung inaalmusal ko. Kaso ngayon, dahil hindi ako nagtatrabaho, parang bumibigat yung katawan ko. I mean, yung nakasanayan ko na bigat ng trabaho. Tapos ngayon, biglang wala. Para nag-a-adjust yung katawan ko, no guys. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Yan. Alam niyo yung binubuksan ko na yan, guys. Yan yung Yakult dito na mas mura. Ang tawag sa kanya, Wahaha. Yung Yakult kasi, guys, nasa 8 Canadian dollars yata yung 4 na peraso. Ito, nasa $2 lang sa pagkakalala ko, ganyan. $1 something, $2 ganyan. Yan guys, minimix ko yan sa prutas ko. So, talagang good luck na lang sa tiyan ko. Talagang dediretso ka sa banyo guys. Yun yung mangyari talaga dyan. Yan. Pinapakita ko pa sa inyo. Tignan nyo guys. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Tapos dadagdagan ko siya ng tubig. Kung anong prutas meron ako, yun yung minimix ko guys. All the time. Ganyan yung ginagawa ko.
So, ngayon guys, yung sinasabi ko sa inyong financial advisor thing, ano na yun guys, tatatlong buwan ko nang pinag-aaralan. Tinitake ko na yung course niya kasi yun lang yung only way na nakikita ko na pwede akong kumita same sa heavy duty, no guys? Kasi hindi ako pwede mag-downgrade, yun yung naisip ko. Pwede ako mag lube tech, pero ang baba ng sahod nun kumpara sa kailangan kong mga binabayaran ngayon, no guys? Ganun yung nangyayari ngayon. So, kailangan kong makadiskarte kung paano tayo lilipat ng industry na yung sahod natin is hindi tayo magsisimula from the start na minimum, no? So, ang ginawa ko, habang maglulub technician ako, ito yung plano natin, guys. Nagte-take ako ng financial class, no, guys? Para ka-graduate ko, pwede ako mag-part-time dun sa finance na yon, no, guys? Tapos, mabubuo ko ulit yung sahod ko dun sa heavy duty. Kasi guys, yung heavy duty dito, alam niyo naman, dahil mabigat yung trabaho, syempre, mataas yung sahod. Kaya, dati, or last year, yung momentum ng buhay natin dito sa Canada is okay, no guys? Nagagawa natin yung gusto natin. Pero ngayon, atras muna tayong konti para makapag-ready para sa future natin, no guys? Minsan kailangan talaga natin gawin to, yung magbagal muna sa buhay para maka-move forward, no guys? Yan, di kami gumagastos guys, sa bahay lang kami talaga ngayon. Tsaka kung anong kailangan, yun lang. Ayun yung ginawa ni Gianna guys, yung barbecue, fishball sauce, yung sinasawsawan nyo dun sa matamis guys sa Pilipinas, yan. Kasi pinartner ko siya sa tofu, no guys. Yan, ganyan lang. Di man ako talaga masyadong kumakain, kaso sayang kung hihintayin ko pang mamaya, di na okay yan. Kaya kinain ko na ngayong umaga guys. Yan guys, shoutout sa mga nanonood sa atin palagi, no guys, sa mga nagko-comment, na-appreciate ko lahat yan. Sa mga nangangamusta, nakikita ko yung mga comments nyo. Kaso naglalaho lang talaga ako guys, kasi kailangan kong i-control yung kaba, yung nararamdaman mo, yung stress, no guys, binabalance ko. Kasi pag hindi ko na-balance to, mababaliw siguro ako guys. Hanggang ngayon guys, hindi ko pa nawian yung lola ko, no? Kaya hindi ko pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala dun sa sitwasyon na yun, kasi feeling ko buhay lang siya nandun sa Pilipinas. Kaya gustong gusto ko na rin sana umuwi, kaya gusto ko na rin ma-residente sana. Ayoko umuwi guys, baka di na ako makabalik kasi. Tinatanong ako ng iba guys, ano bang... Nung minsan lang to, tinanong ako, bakit gusto ko daw ba dito saka abroad, or gusto ko ba bumalik ng Pilipinas? Sabi ko, depende yan. Kasi tinatanong daw siya kung gusto niya mag-abroad or hindi. Kaso tinanong niya ako dahil nandito ako, ano daw ba yung maganda? Shoutout kay Esther, no? Si Esther yan. Kung kailangan nyo ng agent for license dyan, guys, yan, i-message nyo lang siya. Ilalagay natin yung link niya sa baba, no guys? Sabi ko, depende yan, dahil sa totoo, napakahirap ng buhay dito. Kung kumikita ka na ng malaki sa Pinas, magbakasyon ka na lang siguro sa abroad. Pero, kasi, yung minimum dito, para sumarap yung buhay mo, in-estimate ko, kailangan mo ng i-times 5 yung salary ng minimum dito, para lang mag-survive ka, kung single ka lang, no? Kasi, syempre, hindi ka naman forever magre-renta, pagkain, lahat guys, no? Mahirap dito, kaso yung gusto ko nga dito, sabi ko nga, yung health, no? Para sa parents ko, kung magawa ko yung plano talaga, no guys? Yun.
nasa tao talaga. Pero try nyo guys, try nyo pa rin bisita sa mga ibang bansa. Kung ano So yun para guys, sa yun na inyo, yung para sa buong inyo. ginagawa ko every week, no? Tapos, dahil nagawa ko na siya every Monday, gagawin ko ulit siya Friday or Saturday kasi yun yung katapusan ng weekdays, no? Para malinis ulit pag weekends, no? Ganun ginagawa ko guys, parang cycle. Para malinis siya palagi. Tapos, dahil tapos na ako sa mga gawaing bahay, maghanap na ng trabaho, dahil unemployed tayo. Next time, sasama ko kayo. Pero for now, online muna, guys, no? Online na application muna ako. Alam niyo naman saan, sa Indeed, no? Ganun yung ginagawa ko. Pag next time, sama kayo sa akin. So, that's it, guys. See you.